Matapos ang mga taon ng pagpaplano at paghahanda, ang mga pagsisikap ay isinasagawa ngayon upang ipagpatuloy ang paggawa ng barko sa dating Hanjin Shipyard sa Pilipinas, na pinatatakbo ng HD Hyundai. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang HD Hyundai ng South Korea ay nakatakdang i-restart ang malakihang paggawa ng barko sa Pilipinas matapos ang pag-upo ng 200 ektarya mula sa Aguila Subic, isang kumpanya ng portfolio ng Cerberus, para sa mga operasyon simula January 2026. Ang 10-year list covers shipyard operations na idinisenyo upang suportahan ang parehong offshore wind platform construction at vessel production. Ang kumpanya, kabilang sa mga pinakamalaking tagagawa ng barko sa mundo, ay nagbabalak na mumuhunan ng halos $550 milyon sa loob ng 10 taon. Sinabi ni Ralph David Magno, Human Resource Manager, na target ng kumpanya ang paggawa ng hanggang sa 10 mga barko taon-taon at bumubuo ng libo-libong mga trabaho sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Patuloy ang pagsasanay para sa mga welders, at ang kumpanya ay nag-upo na ng 3,500 manggagawa. Ang mga paghahanda ay isinasagawa upang matugunan ang mga pamantayan sa paggawa ng Hyundai bago ang paglulunsad ng 2026. Ang Subic Yard ay nilagyan upang makabuo ng mga dobleng tagadala ng produkto na may sukat na 200 hanggang 250 metro, na may mga nagtatayo ng 16 hanggang 18 buwan at pag-uuri sa ilalim ng American Bureau of Shipping. Sa panahon ng media tour, sabi ni Hector Cubos, mga bahagi ng supervisor, dito, pinutol namin at tipunin muna ang mga maliliit na bahagi, pagkatapos ay magkasama ang mga malalaking block tulad ng Lego. Ang Cubos, isang dating manggagawa sa Hanjin, ay nabanggit na habang ang sweldo ay bahagyang mas mataas kaysa sa dati, ang inflation ay nag-offset ng mga nakuha. Ngunit ang mga serbisyo ng empleyado tulad ng transportasyon ng ferry ay umunlad. Ang mga operasyon ni Hyundai ay mas maliit kaysa sa ngayon defunct na Hanjin Shipyard, na sa rurok nito ay nagtatrabaho ng 13,000 manggagawa. Nilalayo ni Hyundai ang tungkol sa 7,000 manggagawa kapag fully operational na, aniya. Sinabi ni Aguila Subic General Manager na si Mark Milan na marami sa Hanjin era na mabibigat na infrastruktura, kabilang ang mga cranes, ay napanatili. Binili namin ang mga ito mula sa mga bangko pagkatapos ng pagsasara ni Hanjin. Noong 2022, ang Pilipinas ay nagreranggo sa ika-7 sa buong mundo sa paggawa ng barko, na gumagawa ng halos 400,000 gross tons ng mga bagong built vessel na rin sa ibaba ng nakaraang kapasidad at trailing malayo sa likuran ng South Korea at Japan. Inaasahan ng mga opisyal na ang pagpasok ng Hyundai ay makakatulong sa muling pagtatayo ng kompetisyon sa pamamagitan ng pagpapares ng teknolohiyang dayuhan sa itinatag na reputasyon ng bansa bilang pinakamalaking mapagkukunan ng mga skilled seafarers. Sa panahon ng pag-anunsyo ng pakikipagtulungan noong May 2024, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang pakikipagsapalaran ay ibabalik ang pagmamanupaktura ng maritime sa Subic at palakasin ang kakayahan ng bansa na makagawa ng mga sasakyang dagat that Filipino crews will operate. Ang HD Hyundai ay sinasabing naghahanap ng iba pang mga internasyonal na pagkakataon para sa mga operasyon ng paggawa ng barko. Kamakailan lamang ay naiulat na si Hyundai ay pumapasok sa pagbid para sa isang nakaplanong bagong shipyard na bubuo sa Morocco. Ibibigay nito ang kumpanya sa unang lokasyon nito na malapit sa merkado ng Europa.
Nag-sign din ang kumpanya ng isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa Estados Unidos at nagtatrabaho sa pagbuo ng mga pagkakataon para sa paggawa ng barko sa India. Samantala, formal na natanggap ng Philippine Air Force (PAF) ang 5 bagong nakuha na S-70I Black Hawk helicopters mula sa Poland sa panahon ng mga seremonya ng turnover sa Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga noong Miyerkules. Sa isang pahayag, sinabi ng PAF na ang 5 choppers ay dumating sa Pilipinas noong July 15, 2025. Ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay bahagi ng 32 unit acquisition sa ilalim ng isang direktang kontrata sa PZL Milik ng Poland sa pamamagitan ng Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Ayon sa PAF, ang unang batch ng 5 helikopter ay dumating noong ika-10 ng Hunyo noong nakaraang taon kasunod ng isa pang 5 noong ika-9 ng Disyembre. Sinabi ng PAF na ang S-70I Black Hawk helicopters ay kilala para sa kanilang kakayahang umangkop, bilis at pagiging maaasahan sa isang malawak na hanay ng mga missions. Ang mga bagong pag-aari na ito ay mapalakas ang kapasidad ng PAF sa tulong na pantao at mga operasyon sa pagtugon sa kalamidad, transportasyon ng tropa at kargamento, at iba pang mga misyon na kritikal sa pambansang seguridad at pag-unlad, ayon sa militar. Ang mga helikopter na ito ay pinatatakbo at mapanatili ng 205th Tactical Helicopter Wing under the Air Mobility Command, sabi ni PAF. Upang matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan at pagtutukoy sa pagpapatakbo, nabanggit ng militar na ang bawat paghahatid ay sumailalim sa isang mahigpit na proseso ng inspeksyon at pagtanggap, TIA, na isinagawa ng Kagawaran ng Pambansang Depensa, AFP, at PAF. Ang seremonya ng pagtanggap, paglilipat, at blessing ceremony sa Clark Air Base ay pinamunuan ni PAF Chief Lieutenant General Arthur Cordora.